Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Dati ay hindi ko maintindihan kung bakit nagtitiis sa'yo ang anak ko. Aniya habang pabalik-balik ng lakad sa harap ko. Marami namang iba riyan na hindi hamak ay mas gwapo, mas mayaman at mas bagay sa kanya. Nagtama ang mga mata namin nang mapatingin ako sa kanya. Huminto siya sa harapan ko at pilit nang umiti. Ngayon, alam ko na kung bakit. Bitin niyang sabi. Bakit? Ani ko nang mahina. Marahan niyang pinagpagan ang balikat ko. Kasi, hindi ka lang pala mabuting asawa. Alam na alam mo rin kung paano magpasaya. Nakangisi niyang sabi. Mahina niyang tinapik-tapik ang aking pisngi. Galingan mo pa. Ilang taon akong nagtiis, Miss Roxy. Pang-iinsulto, pangmamaliit, pagpaparinig. Lahat ng yon, kinaya ko para sa asawa ko. Ngunit hindi ko inaasahang sa mismong tao na aking kinamumuhuian pa ako matutokso. Mula noon ay palagi akong napapatanong sa sarili. Hanggang kailan ko kayang lamunin ang pride ko? Magandang araw sa inyong lahat. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Jimuel. Halos 4 na taon na akong kasal sa asawa kong si Kyla, ang nag-iisang anak ni Ma'am Lorna. Isang babaeng mayaman, matalino at walang inuurungan. At sa totoo lang po, kung hindi lang siguro ako minahal at pinakasalan ng anak niya, baka ni minsan hindi ako makakatapak sa bahay ng mga tulad nila. Simple lang kasi ang buhay ko noon nang mangyari ang kabanata sa buhay kong yon. Mekaniko ako sa talyer ng pinsan ko. Doon ko nakilala si Kyla. Napadaan lang noon para ipaayos ang sasakyan niya. Isang kwento na parang imposible. Prinsesa at mekaniko, sabi nga ng mga barkada ko. Pero nang mahalin niya ako, naniwala akong minsan, hindi lang pera ang sukatan ng tao. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal namin, na para bang hindi kasal, kundi pagtatapos ng isang labanan. Hindi ko makakalimutan yung tingin ni Ma'am Lorna noon habang nasa altar kami. Parang tanong na may halong pangungutya. Ito na ba talaga ang mapapangasawa ng anak ko? Dati pa man, kahit nung magkasintahan pa lang kami ng kanyang anak, labis na ang kanyang pagkadisgusto. Hindi niya kailanman itinago ang pagtutol niya sa akin. Ngunit ipinaglaban ako ni Kyla. Hanggang sa wala na siyang nagawa at nauwi sa altar ang pagmamahalan namin ng kanyang anak. Ngunit pumayag lamang siya sa kasal sa ilalim ng isang kondisyon. Sa bahay niya kami maninirahan. Sigurado ka bang okay lang sa'yo, mahal? Tanong sa akin ni Kyla ng araw na yon. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Temporary lang naman. Kapag nakuha na natin yung tiwala niya, bubukod din tayo ng sariling atin. Ngumiti siya at niyakap ako. Matututunan ka rin niyang tanggapin at mahalin, mahal. Iyon din ang akala ko noon, Miss Roxy. Ngunit pareho kaming mali. Maling-mali ako. Jimuel, tawag ni Ma'am Lorna isang umaga habang nag-aalmusal ako. Ma'am, tulungan mo si Mang Turing sa garahe. May bago akong kotseng pinapasok. Baka marumihan. Opo, ma'am. Mabilis kong sagot. Teka, dagdag pa niya, sabay tingin sa t-shirt kong kupas. Kung pupunta ka ron, magpalit ka muna. Hindi bagay na ganyan ang itsura ng manugang ko. Ngumiti na lang ako. Sige po. Sanay na akong ganoon si Ma'am Lorna. Matalas magsalita, laging tama sa mga mata niya. Pero kahit ganoon, may respeto pa rin ako. Hindi ko naman siya masisisi. Magkaibang mundo talaga kami. Gabi-gabi, madalas ko siyang marinig sa beranda.
kausap ang mga kaibigan niya sa telepono. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya ang pinili ni Kyla. Minsan, narinig kong sabi niya, "Maitsura naman, oo. Pero anong mapapala mo sa mekaniko?" Binaliwala ko na lamang ang mga narinig ko. Nagbingi-bingihan, gaya ng nakasanayan. Kahit pa ulit-ulit kong sabihin sa sarili kong ayos lang, may parte pa rin sa akin na nasasaktan, Miss Roxy. Pero sa mga sumunod na linggo, napansin kong parang unti-unti rin siyang nagbabago. Minsan, pag uwi ko galing trabaho, may nakahandang kape sa mesa. Minsan naman, nag-aabot siya ng ulam. Wala siyang sinasabi, pero parang may kakaibang lamig sa mga kilos niya. Yung tipong hindi mo alam kung awa o curiosity. At sa mga mata niya, minsan, may tingin na hindi ko mabasa. Tingin na parang sinusukat pa rin ako. Pero ngayon, may kung anong halong pagdududa at pag-aalala. Hindi ko alam, pero ramdam kong may kung anong nagbabago. At doon nagsimula ang kwento ko, Miss Roxy. Isang kwentong hindi ko inaasahan. Kwento ng pagkahulog sa tukso sa aking biyanan. Ilang linggo na rin mula nung umalis si Kyla papuntang Maynila para sa kanilang project. Araw-araw, pareho ang routine. Gigising ako ng maaga, mag-aalmusal mag-isa, tapos magtatrabaho sa talyer. Si Ma'am Lorna naman, laging busy. May mga bisita, meeting, o kung minsan, nasa beranda lang habang nagkakape. Pero sa kabila ng lahat, pakiramdam ko, nagbabago na ang ihip ng hangin sa bahay. Isang gabi, napauwi ako ng mas maaga. Pagpasok ko sa sala, nakita kong nag-aayos si Ma'am ng mga paso ng halaman. Simple lang ang kanyang suot. Plain lang na duster at buhok na nakapusod. Wala yung karaniwang makeup na nagpapakita ng tapang at distansya. "Ang aga mo yata," sabi niya nang hindi tumitingin. "Oo nga po," sagot ko naman. "Maaga po naming natapos yung mga ayusin na kotse sa shop." Tahimik kami pareho. Naririnig ko lang yung tunog ng orasan at mahinang ugong ng ceiling fan. "Jimuel," tawag niya bigla. "Ma'am, paano mo ba nakakayang manatili rito sa bahay sa kabila ng mga pangiinsulto ko?" Napatingin ako sa kanya. Gulat sa kanyang naging tanong. "Mahal ko po ang anak niyo. Kaya ko pong tiisin ang kahit ano para sa kanya. At para patunayan sa inyong, malinis po ang intensyon ko." Nakangiti kong sagot sa kanyang tanong. Napatingin siya sa akin, diretso sa aking mga mata, at may emosyong hindi ko mabasa. "Alam mo, Jimuel, hindi ko talaga maintindihan kung paano mo nagagawang ngumiti sa kabila ng lahat. Kung ako ikaw, baka matagal na akong sumuko. Siguro po kasi lumaki rin akong sanay sa hirap at sanay sa mga matang mapanghusga." Tumahimik siya, tapos marahan siyang naupo sa sofa. "Iba ka rin ano?" sabi niya. Tahimik pero may pinangahawakan. Hindi ko alam kung bakit, pero yung simpleng usapan na yon, may kung anong bigat. Parang sa pagitan ng mga salita niya, may mga hindi siya sinasabi. Mga bagay na hindi dapat maramdaman, pero dahan-dahang lumalapit. Kinabukasan, nagpa siya akong maglinis ng kotse niya. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil gusto ko ring baguhin ang tingin niya sa akin. Habang nagbubuhos ako ng tubig, ay lumapit siya. "Hindi mo naman kailangang gawin yan. May gagawang tao para riyan," sabi niya. "Gusto ko lang pong gawin ito para sa inyo." Tinitigan niya ako, tapos ngumiti ng marahan. "Iba ka rin, Jimuel, no?" Napalingon ako. "Bakit po? Dahil kaya mong maging masaya sa kahit anong liit na meron ka." Hindi ako nakasagot. Kasi sa tono ng boses niya, ramdam kong may lungkot sa likod ng mga salitang yon. At dun ko unang nakita si Ma'am Lorna
bilang biyanan, hindi bilang mayamang babae, kundi bilang isang taong marupok din, napapagod at gustong mapansin. Doon nagsimula ang hindi ko maintindihang kaba sa tuwing nagkakatinginan kami. Kaba na alam kong mali, Miss Roxy. Simula nung araw na yon, iba na ang pakiramdam ko tuwing nasa bahay ako. Kahit parang simpleng tunog ng takong ni Ma'am Lorna sa sahig, napapalingon ako. Kahit amoy lang ng pabango niya, nagiiwan ng kung anong kilabot sa aking dibdib. Hindi naman kami madalas mag-usap, pero pag nagkausap kami, laging may laman. Yung tipo ng pag-uusap na kahit simpleng tanong lang, parang may kasunod na ibig sabihin. Minsan, nag-aayos siya ng mga papeles sa mesa. Nasa sala ako at inaayos yung sirang ilaw. Jimuel, tawag niya at hindi pa rin tumitingin. Po, totoo bang mahirap talaga yung buhay mo sa probinsya? Napatingin ako sa kanya. Opo, pero ang hirap na yon ang nagturo sa amin kung paano maging masipag at matyaga sa buhay. Napangiti siya ng bahagya. Kaya siguro, iba ka. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon, pero may kung anong gumuhit sa dibdib ko. Iba yung tingin niya ngayon, hindi na yung malamig at matapobre. Parang may halo ng paghanga. Dumating ang mga araw na mas madalas na kaming magkasabay kumain. Hindi sinasadya, pero parang may tahimik na kasunduan na okay lang. Tuwing nagsasalin siya ng kape, maging ako ay nilalagyan niya na rin. Mainit pa yan. Sabi niya minsan, sakto lang po ma'am, ganyan din po sa amin. Gusto namin mainit para talagang nakakagising. Napatawa siya ng bahagya. Doon ako napatingin sa kanya. Yung tawa niya, yung liwanag sa kanyang mata. Doon ko rin napansin na mas matagal na akong nakatitig kesa dati. Agad kong iniiwas yung tingin ko. Pero huli na. Narinig ko siyang mahina lang na nagsabi, baka mapasok ka riyan, Jimuel. Ilang araw pa ang lumipas. Naging natural na lang yung ganong tagpo. Pero kahit anong tanggi ko sa sarili, alam kong may nagbabago na, Miss Roxy. Isang hapon, dumating ako galing trabaho. Nakita ko siyang nasa garden, tahimik lang at parang may iniisip. Ma'am, ayos lang po kayo? Tanong ko. Tumango siya pero hindi ako tinitingnan. May mga bagay talaga, Jimuel. Kahit na anong ganda, hindi pa rin sapat. Tumahimik ako kasi alam kong hindi ako dapat sumagot. At sa gitna ng katahimikan, saglit siyang lumingon. Sandaling nagtagpo yung mga mata namin. At sa mga titig na yon, alam kong pareho kaming may gustong sabihin. Pero pinili na lang namin na huwag nang magsalita. Ngunit sabi nga nila, mas nakakatakot yung mga damdaming hindi binibigkas. Yung mga damdaming alam mong bawal, pero buhay na buhay. Kinagabihan ay narinig ko ang pagtawag niya sa akin mula sa kabilang kwarto. Ma'am, pagtawag ko sa kanya habang kumakatok sa kanyang pinto. Maaari mo ba akong imasahe kahit sandali lang? Masakit ang buong katawan ko ngayon. Pakiusap niya nang pagbuksan ako ng pinto. Walang alinlangan akong tumango. Sige po. Dumapa siya. At habang minamasahe ko ang kanyang likod, hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko at kung bakit ako pinagpapawisan kahit nakabukas naman ang aircon sa kanyang kwarto. Tila dumagdag pa ang mga mahihina niyang daing. Jimuel, okay ka lang ba? Tanong niya nang mapalingon siya sa akin. Po? Napabangon siya at napaharap sa akin. Bakit pawis na pawis ka? Tanong niya. Napaiwas ako ng tingin at napalunok. Naku, wala po to. Medyo mainit lang po. Nagtataka ang kanyang mukha at bigla siyang napangisi. O baka naman, iba na yung nararamdaman mo. May bahid na panunukso sa kanyang boses.
Mabilis akong napatayo. Sige po ma'am, magpahinga na po kayo. Babalik na po ako sa aking silid. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko patungo sa pinto nang magsalita siya. Bakit nagmamadali ka yata, Jimuel? Tama ba ang sinabi ko? Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking batok. Nagulat ako nang hawakan niya ang magkabila kong balikat at pinaharap sa kanya. Napalunok ako nang masilayan ang kanyang kabuuan. Nang gabing yon, hindi ko na lubos maalala kung paano kami nauwi sa isang pagkakasala, Miss Roxy. Saksi ang kanyang kwarto sa pagtugon namin sa tukso. Kinaumagahan, tahimik kaming dalawa. Sabay kaming nag-agahan, ngunit walang salitang namutawi sa aming mga labi. Nang paalis na ako ng bahay, ay bigla siyang nagsalita. Walang dapat na makaalam ng nangyari kagabi, Jimuel. Lalong-lalo na ang anak ko. Matigas at seryoso niyang sabi. Ngunit ang sunod niyang binitawan na mga salita ay nagpakuyom ng mga kamuo ko. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ikaw ang pinili ng anak ko. Hindi ka lang pala mabait na asawa. Magaling ka rin pala. Napaigting ang pangako sa narinig. Walang salita akong lumabas ng bahay na yon. Nang araw na yon ay tumawag sa akin ang asawa ko. Nangungumusta ng lagay ko sa pamamahay ng kanyang ina. Mabigat ang aking dibdib nang umiti sa kanya. Pilit na tinatabunan ang kasalanang nagawa habang wala siya. Sinadya kong umuwi ng araw na yon nang pasado 7:00 na ng gabi. Nagbabaka sakaling tulog na siya o nasa kwarto na niya sa oras na yon. Ngunit mali ako. Pagkapasok ko ng bahay, prente siyang nakaupo sa may sofa. Ginabi ka yata? Aniya. Marami lang pong nagpaayos ngayong araw. Sabi ko, maghapunan ka muna. May ulam sa kusina. Wika niya. Hindi na po. Kumain na po ako bago umuwi. Napahinto ako sa paglalakad nang marinig ko ang pagtama ng kanyang tasa sa lamesa. Alam mo ba kung bakit ayaw na ayaw ko sa'yo para sa anak ko? Napalingon ako sa kanya. Diretso pa rin ang tingin niya sa pelikulang pinanonood. Dahil sa'yo, natutong sumuway sa akin ang anak ko. Alam mo bang ikaw ang dahilan ng unang away naming mag-ina? Napatingin siya sa akin, seryoso at nanunuri. Walang salita na lumabas sa bibig ko. Tumayo siya at lumapit sa akin. Kilala ko ang mga lalaking tulad mo. Lalaking gaya rin ng asawa ko. Pilit kumakapit sa may kaya nang maiangat din ang sarili nila. Napakuyom ang mga kamuo ko. Pasensya na po kayo. Ngunit magkaibang tao po kami ng yumaong asawa nyo. May gigil sa aking pananalita. Paniniwalaan ko sana yung sinabi mo kung hindi ka tumugon sa tukso kagabi. Iniwan niya akong natulos sa kinatatayuan. Wala akong nasabi, Miss Roxy. Hindi lang dahil na-insulto ako bilang lalaki, kundi dahil alam kong totoo ang kanyang mga sinabi. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik ang mga sinabi niya sa isip ko. Nagsisisi ako kung bakit ako nagpadala ng gabing yon. Ngunit sa tuwing bumabalik sa memorya ko ang nangyari sa amin, tila nabubuhay muli ang bawal na init. Hindi ko alam, ngunit may parte sa aking ayaw pagsisihan ang gabing yon. Bumangon ako at nagtungo sa kusina. Nagtimpla ako ng kape kahit pakiramdam ko naman ay gising na gising ang aking diwa. Hindi ka makatulog? Napalingon ako sa biglang nagsalita sa aking likuran. Si Ma'am Lorna. Nakapantulog at nakapusod ang buhok. Mabilis kong iniiwas ang aking tingin. Hindi na dapat magtagal pa ang mga titig ko sa kanya. Pagkatapos kong magtimpla ng kape, ay dali-dali akong umalis ng kusina. Ngunit ilang hakbang pa lang ay narinig ko na ang mahina niyang pagtawa. Kunot noo akong napalingon sa kanya.
Bakit naman parang iwas na iwas ka, Jimwell? Nung isang gabi lang ay hindi ka magkamayaw sa sobrang dikit ng ating mga katawan. Mapanukso niyang sabi. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa akin. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa aking balikat. Tumingkayad siya hanggang sa magtapat ang aming mga labi. Napipikan na rin yata. Nakangisi niyang sabi habang nakatitig sa aking mga labi. Iniisip mo ba kung anong gagawin natin? At yun na ang hangganan ng aking pagtitimpi. Mabilis kong inilapag sa mesa ang kapeng dala. Hinapit ko siya sa bewang at ipinatong sa mesa habang ako naman ay nakatayo. Marahas kong inangkin ang kanyang mga labi at kung saan-saan na napunta ang aking mga palad. Nang gabing yon, sa mesa ng kanyang kusina, isang pagkakamaling tagpo ang sinadya naming tawirin. Ang mga babala sa aking isip ay natabunan ng pagnanasa at pagkasabik. Pawisan kaming dalawa pagkatapos. Galingan mo lang, Jimwell. Malay mo, matanggap din kita bilang manugang ko. Tiimbagang kong tiningnan siya at nagmadaling iniwan siya sa kusina. Nasuntok ko ang dingding ng aking kwarto pagkapasok. Bakit ba hinahayaan kong insultuhin niya ang pagkalalaki ko? At bakit ba hindi ko magawang hindi tumugon sa bawat pangaakit niya? Hapon kinabukasan, hindi ko inaasahan kung sino ang madadatnan ko sa sala. Kayla? Kayla, mahal. Nakangiti siyang napalingon sa akin at kaagad na sinalubong ako ng yakap. Namiss kita ng sobra. Mahigpit ko siyang niyakap pabalik. Sobrang namiss na rin kita. Sumunod ka sa akin sa kwarto at may papakita ako sa'yo. Tsaka, babawi rin ako sa ilang linggo. Pilya niyang sabi na ikinatawa ko. Excited siyang tumakbo papunta sa aming silid. Sumunod ako sa kanya. Ngunit napahinto ako nang makita ko si Ma'am Lorna sa may pintuan ng kusina. Nakangisi siya at pailing-iling. Ano na lang kaya ang sasabihin ni Kayla kapag nalaman niyang ang pinakamamahal niyang asawa ay nagtataksil sa kanya? Mahigpit kong naikuyom ang mga kamao ko. Walang salita akong tinalikuran siya at nagtungo sa kwarto. Sumapit ang hating gabi at bumaba ako upang pumunta sa kusina. Nang pabalik na ako ng kwarto, ay nagulat ako nang biglang lumabas si Ma'am Lorna. Ano? Nag-enjoy ba kayo ng anak ko? Sabi niya at ikinulong ako sa kanyang braso. Ma'am, pakiusap. Naroroon lang sa taas ang asawa ko na anak niyo. O bakit? Natatakot ka? Natatakot kang malaman niya? Nakangisi niyang sabi. Ano po bang gusto niyo? Ikaw? Walang alinlangan niyang sagot. Idinampi niya ang kanyang mga labi sa akin. At doon ay may naganap muli sa pagitan namin. Lumipas pa ang mga araw, mga linggo at ganun pa rin kami. Kahit nasa bahay lang minsan si Kayla, ay nagagawa pa rin naming magnakaw ng mga sandali. Hanggang sa tumating na ang araw na umabot na sa hangganan ng aking pagtitimpi sa kanyang mga pangiinsulto. Kakaiba ka rin, Jimwell, no? Paano mo nagagawang harapin ang nakangiti ang anak ko habang may kasalanan kang ginagawa sa kanyang likuran? Napahinto ako sa paglilinis ng kanyang sasakyan. Tama nga sila. Napakadaling paikutin ng mga tulad mo. Huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam ng lihim nating dalawa. Ayoko namang masaktan ang anak ko sa isang taong gaya mo. Marahas akong napatingin sa kanya. Bakit po? Tingin niyo po ba? Hindi ko rin alam na natatakot ka lang maiwan ng iyong unika iha. Nagitla siya sa pagsagot ko sa kanya. Hinahamon kita. Sabihin mo sa kanya nang mas maging miserable pa yung buhay mo. Mabilis ko siyang iniwan sa garahe at pumasok ako ng kwarto. Kinuha ko ang malaking maleta sa ibabaw ng kabinet at inimpake ang aking mga gamit. Mahal, anong nangyari? Napalingon ako kay Kayla
Nagulat na nakatingin sa akin. Nilapitan ko siya at hinaplos ang kanyang pisngi. Mahal, matagal ko na sana tong ginawa. Bumukod na tayo ng atin. Hindi ko na kaya rito, mahal. Kita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit at may pag-iintindi. Ikaw lang naman yung hinihintay kong magdesisyon, mahal. Kung saan ka, doon din ako. Partner tayo, di ba? Tuluyang nabasag ang puso ko sa sinabi niya. Hindi ko napigilan ang aking pag-iyak habang nakayakap ako sa kanya. Paulit-ulit kong sinasabi ang mga salitang patawad at sorry. Hinahagod niya lang ang likod ko, sabay sabing, "It's okay." Ilang buwan na rin ang lumipas, Miss Roxy. Mula ng araw na yon, hindi ko makakalimutan ang mukha ni Ma'am Lorna ng araw na iwan namin siya. Puno ng puot, lungkot at hinanakit. Nagkasagutan sila ni Kyla bago kami umalis. Ngunit nanatili ang asawa ko sa aking tabi. At dahil doon ay mas lalo lamang akong inuusig ng konsensya. Gusto kong magtapat sa kanya, Miss Roxy. Ngunit hindi ko po magawa. Siguro, darating din ang panahon na magkakaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Jimwell.